of the Association of Southeast Asian Nations. We take pride in the Philippines' role more than 5 decades ago when we laid the foundation for a region anchored on peace, cooperation, shared progress, and prosperity. Guided by the purpose and principles of ASEAN enshrined in its charter, we have stood together in navigating evolving regional and global challenges over the years. Through solidarity and dialogue, we have also fostered mutually beneficial partnerships, and we have advanced initiatives that uplift the lives of peoples and communities. This year, under Malaysia's chairship, ASEAN is steered by the themes of inclusivity and sustainability. This reflects not only the enduring aspirations of our region, but also the shared responsibilities that we must embrace in today's dynamic and complex global environment. As the Philippines assumes the ASEAN chairship in 2026, we will build on ASEAN's achievements in responding to the region's evolving priorities and facing emerging challenges. We will uphold ASEAN principles and continue the region's legacy of lasting peace and shared progress as we navigate our future together. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin.
tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. Dinilang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras naton mga kasangkayan. 7 minutos na ang naglabay sa Alaunas, San Culo. Update kita sa kamutangan sa aton panahon. As of 8 a.m., base sa datos ng ginpalusad sa DOST Pag-asa para ini yana adlaw Biyernes, Agosto 8. Atun low pressure area LPA nga ginmo-monitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility PAR ang nahimo na nga tropical depression ug gingaranan nga Fabian. Samtang padayon paghihapon nga ginmo-monitor sa gawas san PAR ang tropical storm Pudol. So ang tropical depression Fabian, balikon naton, may lokasyon nga ada sa 185 kilometers west san Batak, Ilocos Norte as of 10 a.m. May kusog san hangin nga 45 kilometers per hour harni sa sentro. Ngan may bugso san hangin nga maabot 55 kilometers per hour. Ang kiwasan tropical depression o direksyon northwest sa 10 kilometers per hour. Kusog san hangin maabot kutob 100 kilometers tikang sa sentro. Paripan naman ginpagawas nga tropical cyclone wind signal. Amubo paghihapon ang posibilidad sa direkta nga epekto sa nasabi nga tropical depression sa kamutangan sa panahon naton dinhi sa nasod. Samtang maging mahirot gihapon tungod mayda sin 1 meter to 2 meters nga balod dida sa northern Luzon sanglit maghirot ang mga mangirisda og adton kog tiay nga mga sarakyan pandagat. Padayon paghihapon an kiwas sa pa-northwest ug posible nga gumawas na sa PAR yan ang gabi or buwas san aga
si Fabian. Hinudom gihapon sa nga tanan, mag-monitor sa updates tikang sa DOST Pag-asa ug sumunod sa abiso sa mga lokal nga gobyerno. Opisyal nga abiso nga igpapalusad likyan nato ng fake news para sa safety sa nga tanan. Ang masunod nga bulletin igagawas 5 p.m. niyan nga kulob. Oras naton mga kasangkayan, 9 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Adlaw kita yan na Viernes, Agosto 8, 2025. Day 220 over 365 days. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Live kita nga nasusubaybayan sa aton Facebook page, YouTube page, Radyo Pilipinas Kalbayog. Nababatian sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Kaupod natin niya na sa Master Control sa Ramonet Perito ng Israel Gonzalez ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Akuluwat ang iyong makakaupod Charmaine Perito. Okay, anunsyo kita. Anunsyo tigang dinhi sa LGU Calbayog, kasubong ang LTO. Ang Land Transportation Office, LTO Calbayog District Office, magbubuhat libre. O yan na ini nga adlaw ginbubuhat no presente. Libre nga distribusyon sa motorcycle plates para sa mga kwalipikado nga private motorcycle owners sa Calbayog. Yan na ini ginbubuhat sa City Hall Rectangle sa siyudad sang Calbayog adlaw Viernes, Agosto 8. Sumalakan LTO Calbayog Chief Jelmar Badjon sa iya mensahe kan Alkalde Raymond Uy, ining aktibidad para sa mga motorsiklo nga rehistrado tikang tuig 2014-2014 kutubyan na. Subject for document verification. Otro, libre ini nga pagkuha sa plaka, magbisita na kamo sa City Hall Quadrangle, waray babaydan, biskan piso. Magdarala sa official receipt, ngan Certificate of Registration, ORCR, para pag-verify sa sarakyan, sugad man, otrohon naton, para laini sa mga private motorcycle vehicles nga nakarehistro tikang tuig 2014, kutob, yan na. Ining inisyatibo kabahin sa direktiba sa LTO nga mai-release na ang mga plaka sa motorsiklo ug maibanan ang backlog nga natirok sa naglabay nga mga tuig. Pero naton, alayon pagbisita sa City Hall Rectangle dinhi sa siyudad sang Calbayog na niadlaw Viernes, Agosto 8. Kapadayon ini yada nga aktibidad. Oras naton 12 minutos na naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayog, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is
performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Oras naton, mga kasangkayan, 15 minutos na naglabay sa alauna San Culo. TGIF, thank God it's Friday. Friday na naman, makanlipay pagod yan nga adlaw. Kasi yan na celebrar International Beer Day. Pag-inom san beer. O adlaw san beer. No? So trivia kita, maaram ba ka mga kasangkayan? Naantis pa man na uso yanaan milk tea o mga frap Amerikano, may dala nga yan inumon nga maihan na nga bida sa mga irignuman, sa mga erestoryahay. Mao inian, beer. So imagine as early as 43,000 BC, before Christ, before coffee, may mga Sumerian clay tablets na kundiin nakasurat dito ang mga recipe kung paanano mag-create san beer. Susugad sito na ngayon kaiha. Ini nga beer. Aragsingon, antis pa man na uso ang mga mga uso yan nga panahon sa Gen Z. Sabto pa ngayon na uso ang kultura san pagtagay. Anya na, sigon pa nga, biskan adam iton sa baratohon nga mga surudlan, iton nga mga inumon, sa mga social nga mga botilya, mabibilngan sa mga convenience store or sa mga bar, ini nga beer, inagdadarasin kalipay, sa mga tao. Tangit ngayon, biskan magpakain pa man, basta may beer, may kalilipay, malipay ang mga tao. Okay, kasi bisitahon naton aton Friday feeling. Pare na nga adlaw. Nakasurat dili nga ang beer ko, Diri niya kaya sulbaron tanan naton nga problema. Pero diri man liwat kaya sulbaron san tubig. Kasi mga kasangkayan, ang beer, ayoko na pag-inom san beer kasi diri man masusolusyonan. Kinabuwasan pa ngani, magsasakit pa yung ulo kasi magkakamayada ka hangover. Dugang nga problema ko, Pero, mga kasangkayan, kung pinsaron naton, why not habang na problema kita? Problema kita nga relax. Why not problema kita nga may da sumsuman sa aton atubangan? Why not problema kita nga na istorya naton ang aton problema sa aton mga kasangkayan, Ang tubig, healthy. Pero, waray good masyadong erestoryahay, waray masyadong dramahay, kung tubig laan iyo kaatubang, So, adi naman. Nano ba ini nga beer? Okay, nano nga beer ang iyo pipilion? Kung siguro tatagang ka mo, lifetime supply san beer, sayo kinabuhi.
comment lang kamo sa aton programa 13th Hour Avenue kung mapili kamo sa local beer. Siguro asyanin mga tuba. Wala ba sa ito nakatry? Pag waraklat plano mag-try. Or siguro local beer, ito nga mga ito nga ning ginti-timpla lalawat naton. Siguro ito nga mapalit kita usa nga beer tapos ubot nga naton si Yakult or mga Gatorade para may da color or bubot timplahan naton sa juice, di ba? Or letter B, karag niyo uminom sini nga International Classic Brew. At yun nga makilala nga brand nga biskan magpakain ka mga convenience store or nano nga bar anyo kadtuan. Inkilala or mabibilngan ini niyo. So comment ka mo mga kasangkayan. Letter A, kung tatagang ka mo sin lifetime supplies and beer, karag niyo uminom sa lokal nga craft beer or letter B, International Classic Brew. Pero in fairness, letter A or letter B mga kasangkayan, depende iton saan aton preferences pati budget san aton bursa. Okay, so maaram ba ka mo makasangkayan? Nga ring panira, nga ang beer ko no. Palikon naton, diri ko no marasa, nga inomon, kun usahan kala. Tama ba? Marasa ko nini inomon kun kaupod nimo imo mga kasangkayan. Bakit kamo? Kasi iba daw ang rasa san beer kun may da kaupod nga katatawa, kantahan, minsan ada pa ang drama. So yun na, ibagihapon ang bonding moment nga napuporma naton. Ay oo, sa bonding nga, may dadanay nga di natong kakilala. Or saring pa, iba nga lahi, minsan diri, waray sin, diri nagkakaabatay, pero nakakaporma kita sa friendship, pinaagi, saan pag-inom san beer. So, siguro ang equivalent saan meaning san beer is friendship. Okay, otrohon natin mga kasangkayan. Comment lang kamo sa naton programa 13th Hour Avenue kung ano yung pipilion. Kung letter A ba, local craft beer or letter B, International Classic Beer. Oras naton, 21 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Adi, may dagita pipera nga updates nga to na andam. Para na nga adlaw. Sahan sa naton mga updates, sigon ni House Deputy Majority Leader ug Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, dapat daw kilalaloon san mga senador ang desisyon san Korte Suprema dirila sa panahon nga pabor ini sa era. Na-archive na sa Senado ang impeachment complaint kontra kan VP Sara Duterte base daw sa respeto sa Korte Suprema nga nagbasura sa transmittal. Apay na daw kasi ang motion for reconsideration sa Kamara. Pero ang mas ginpupunto ni Adjong, bakit daw sa ton ICC issue kundi ginpahayag sa Korte Suprema nga may da jurisdiksyon ang International Criminal Court ICC sa mga kaso samtang miyembro pa sa Pilipinas, ang Pilipinas San Rome Statute, diri daw ginkakarawat sa Senado ang nasabi nga ruling. Gang paniya bagan may da double standard sa aksyon sa Senado. Una, ginpaiha ang pag-convene sa impeachment court tungod daw sa debate kung nano ang kareg signon san word nga forthwith. Gabaga daw san may iba-iba nga version depende sa nano nga baba gin sisering. Tapos yan na malak sila ang pag-archive san complaint. Gamaliwat ang napausap pati ang mga legal luminaries kasi daw kung tutuusin simple lang ang word nga forthwith pero nagiging palaisipan pa. So sa panaton nga update, ay good news para sa naton mga OFWs. Siring ni House Speaker Martin Romualdez, sulod na ang aton mga modern day heroes, mga OFWs, sa expanded pambansang pabahay para sa Filipino program 4PH
san Administrasyon Marcos. Base sa iya, pagpamatuod ini san malasakit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sakripisyo nga ginbubuhat san aton mga kababayan nga nagtatrabaho abroad. Kwalipikado aton mga aktibo nga miyembro san pag-ibig nga OFW biskan gano pa man kadako o kagutiay an ira income. Basta first-time home buyer ug diri malahos sa edad nga 65 years old. Mas hamubo na ang hulog, imagine ang bayaray nga na kantidad 850,000 pesos, pwede na bayaran sa kantidad nga 3,500 pesos la kada bulan. Pinaghatliwat ni Speaker Martin Romualdez ang disod nga pahilawigon pa ang programa para mas damo pa nga pamilya ang makabenepisyo ug maibanan ang housing backlog sa nasod. Kinsigurado luwat sa Kamara nga sosuportahan nira ang mga balaod ug pondo para sa pabahay nga suwak sa bursa sa mga pamilya nga Pilipino. Adi naman update para sa aton mga commuters. May target ang Administrasyon Marcos nga diri na daw malahos sa usa ka oras ang biyahe pakadto or pauli tikang sa trabaho. Sa ikatulong episode sa PBBM podcast, ginpahayag mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga sanglit wala tuo yan na ang mga transport projects or infrastructure projects para himuon mas magaan, mas maginhawa ug mas malaksi ang biyahe sa kada Pilipino. So ang goal sini nga ang usa nga biyahe mga kasangkayan diri na malahos usa ka oras. Mas epesyente nga public transport system para maibanan ang suot sa trapiko o kaluya sa pag-usad sa trapiko. Ang dugang liwat nga asset sa train, kalsada o iba pa nga linya sa transportasyon. Sigon pa sa Presidente, sanglit daw grabe ang trapiko naton nga eksperyensya tungod haros nga tanan ng mga Pilipino napalit na sa kalugaringon nga sarakyan. Mapamotor man o mapakotse, sanglit solusyon sa gobyerno, butngan, kadugangan nga tren, dugang nga linya, pati naliwat pag paandar utro sa Dalian trains nga 10 years na nga naktenga pero yan na ang magagamitan na. Sa pang-update, tikang sa Senado, ginkalipay ni Senador Kiko Pangilinan, Chairperson sa Senate Committee on Agriculture, ang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga 60-day suspension sa rice importation tinikangan Setyembre 1, so next month. Ang goal proteheran ang mga lokal nga parauma samtang kasagsagan sa harvest season. Sigon kan Senador Kiko, salamat og ginpamatian san Malacañang ang hangyo san mga parauma pero may ada pad siya dugang nga hirit tungod sa Setyembre pa ini magiging epektibo punta daw yan na pala buligan na ang mga parauma nga lugi san 5 pesos kutob 9 pesos kada kilo sa presyohan san trader. Panawagan pa niya igpatuman na ang sagip sa law para pwede diretsyo nga pumalit ang mga ehensya sa gobyerno o LGUs sa aton mga parauma. So FYI mga kasangkayan, sa 2025 national budget, may da bilyon piso para sa pagpalit sa pagkaon, tigang sa nutrition program sa DOH, feeding ug food stamp program sa DSWD ug iba pang proyekto sa mga LGUs. Sa katapusan sa naton update, tudan pagdusuin na sa Department of Agrarian Reform DAR kahuman magdumara sa mid-year assessment para mas malaksi ang pagdistribuer sa tuna o serbisyo sa aton mga Agrarian Reform Beneficiaries ARBs
sa bugos nga nasod. Katuyuanan sa tinuig nga aktibidad nga silipon ang progreso sa mga programa sugad sa land tenure security, agrarian justice delivery, beneficiaries development, sugad man split project tanan ilarom sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Saring pa ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, target nira nga mahuman ang distribusyon sa tuna antis ang tuig 2028 sa pagtatapos sa termino ni PBBM. Tutigang sa 200,000 ka hektarya kada tuig. Challenge yana sa grupo nga doblehon sa 400,000 hectares. Ang mid-year review base sa DAR in para makita dayon ang mga ulang ug magbuhat mga catch-up strategy o strategy para mas mapalaksi, mas epektibo ug mas diretso ang reforma para sa aton mga parauma. Oras naton mga kasangkayan, 29 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulo, asya aton kabugusan sa mga updates na naandam parehna ang nakulop. Kita mo balik humanla sa pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang kapakanan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas tinataguyod at pinoprotektahan. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., halos 8,000 operasyon ang ikinasa ng pambansang pulisya laban sa mga nang-aabuso sa mga bata, habang 6,000 naman ang naaresto ng PNP. Taon-taon, ito ang nais tuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang flagship program, ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program sa buong bansa. Sa Bulacan pa lamang, 6 na housing projects na ang sinimulan. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, hindi na malayo ang posibilidad na makakamtan ang pangarap ng libo-libong mga Bulakenyo na magkaroon ng maayos, disente at abot-kayang tirahan. Oras na matapos, kabuang 30,000 bahay ang matitirahan ng mga taga San Jose del Monte City, San Rafael, Pulilan, Pandi, Giginto, Malolos at Bukawe, Bulacan. Sa bagong Pilipinas, walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Calbayog. Oras naton mga kasangkayan, 28 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulo. Kamupadayon paghihapon nga namamati sa atong programa 13th R Avenue dinhila sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog 882 kHz AM dial. Update kita sa kamutangan sa aton panahon. Adi si Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility.
Huling nakita ito sa layong 125 kilometers kanluran ho yan ng Sinait, Ilocos Sur. Ibig sabihin po yung kanyang sentro ay nasa dagat malapit sa western boundary ng ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, hindi naman na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi na ating landmass. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Although possible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pulo-punong pagkidlat pagkulog sa northern at central Luzon. Sa nakikita din po natin, based na rin sa ating latest analysis at forecast, posible po na yung LPA na ito ay lumabas na rin ng ating area of responsibility within the next 24 hours or within today din ho yan. At sa ating forecast ay posible rin ho at hindi natin nirule out ang chance ang maging bagyo po ito habang papalayo po ito ng ating landmass at papalayo po ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit na maging bagyo man ito at nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, hindi natin nakikita na makakaapekto pa ito sa bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ho ng southern Luzon. Maya-maya lamang ay iisa-isahin po natin yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. At update muna dito sa bagyo na minomonitor natin. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility, pero nasa loob po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya't minomonitor po natin ito. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 2,580 kilometers, silangan huyan ng extreme northern Luzon, so napakalayo naman po nito sa ating landmass sa ngayon, at malayo din sa ating area of responsibility. At ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour, kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero based po sa ating latest analysis at forecast, may posibilidad po na by Sunday o Monday ay pumasok po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility at kung sakali ay papangalanan po natin itong si Bagyong Fabian. Based na rin sa ating forecast at analysis, may posibilidad din na bago po ito pumasok ng ating area of responsibility or upon entry ng ating PAR ay typhoon category na po ito dahil nakikita natin na itong bagyong ito ngayon ay nasa tropical storm pero sa mga susunod na araw ay unti-unti pa rin po itong lalakas. Samantala sa ating ding forecast at patungkol naman sa tarakho nito, generally westward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw hanggang sa unti-unti po itong pupunta dito sa hilagang kanluran. Pero hindi natin nire-rule out ang tsansa na maapektuhan nitong bagyo ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya pinakamainam po na mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa bagyo. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito, maulap pa rin ang papawirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging sa Mimaropa Region. Epekto po yan ng southwest monsoon o habagat. So magdudulot po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at bagkidlat pagkulog sa mga na-mention po natin na mga lugar. Samantala dito sa Metro Manila naman, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, ay asahan din po natin, maging dito sa Central Luzon, asahan natin yung mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible pa rin yung mga isolated, mga biglaang pagbuhos ng ulan na mga panandalian lamang din. Samantala sa Northern Luzon, asahan din natin ng mga localized thunderstorms dahil nga po yan sa mga posibilidad ng mga pagkidlat pagkulog. At para sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay ay malamig din from 24 to 29 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Visayas, magiging cloudy o generally maulap ang papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog pa rin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Caraga Region at maging sa Davao Region, asahan din natin ang maulap na papawirin at tsansa po ng mga thunderstorms, mga pagkidlat pagkulog at mga kalat-kalat na pagulan dahil din po sa epekto ng habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 30
31 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu, 24 to 31 sa Iloilo. Sa Cagayan ay 24 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Again, sa mga na-mention nating lugar kung saan ay inaasahan nating magiging maulan sa araw na ito dahil sa habagat, such as dito nga po sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province, dito nga po sa buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Huwag hong kalimutang magdala ng payong saan man ang ating lakad sa araw na ito at maging alerto din ho sa mga posibilidad ng mga pagbaha o mga localized flooding. Wala rin tayong gale warning ngayon na nakataas na namang bahagi ng ating mga 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Oras natin mga kasangkayan. 21 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 ang kulop da mga salamat Ma'am Lori de la Cruz, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates ng kamutangan sa panahon para na adlaw Biyernes. Update kita sa naton pagtagapanahon, partikular dinhi sa syudad sang Kalbayog. Ipag-oran kita nga na-eksperyensyahan aton temperatura sa 30 degrees Celsius, heat index sa 31 degrees Celsius. Around 7 p.m. mga kasangkayan, laon paghihapon ini nga pag-uran nga kondisyon so kung magawas ka mo sa iyong mga balay, labing may mga trabaho kita sumandara kita san payong para direct kita magkasakit. Kaya na kita nakaandam na kita sa atong jacket mga kasangkayan kasi magkulop ini igabi nga pag-uran. Update kita sa atong pagtagapanahon, partikular ay direct Kalbayog Water Company Incorporated, pagtagatubig Kalbayog Water. Okay, so waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo, siguro diretso ang serbisyo san buhatan. Update pagtaga kuryente sa Melco 1, so good news sa mga MCOs, waray service advisory nga ginpalusad hiunong naman san pagkaparong san kuryente. Lugod may da notisya para san special district election pagka board member sa District 6. So sakop sinian mga MCO sa Santa Margarita, sugad man sa mga island towns, San Almagro, Santo Niño, ngan Tagapulaan. Yan na Agosto 30, katapusan nga adlaw san Sabado. Katapusan nga Sabado, Saka may adap pili ay para san magiging representante pagka board member para sa District 6. Okay, para sa lugang nga kasayuran, alawin la pagbisita sa Melco 1 Headquarters, Barangay Kariman, or tumawag sa numero 0917-566-0760. Pwede naman kita sa Melco 2. Okay, so good news liwat, waray service advisory ngagin palusad hiunong naman san pagkaparong san kuryente. Para sa atong gihapon mga MCOs nga waray pa makapagbayad san power bill, ay da kita pa disco connection. So yun ang simana may schedule sa Santa Rita, Basay and Marabot area. Next week, bugos ka simana, tigang August 11 kutob August 15, Monday to Friday. Disconnection schedule, same gihapon, Santa Rita, Basay, Marabot area. So alay na pagbayad kung may ka mga arrears or waray pa ka mo makapagbayad sa power bill last month. Sugad man next week Tuesday, August 12, may disconnection schedule sa San Sebastian area, sugad man sa Hinabangan area. Kato naman kita sa Northern Samar, pagtaga kuryente, nor sa Melco. So good news sa mga MCOs,
waray service advisory hiunong san pagkaparong san kuryente. Pasya to mga kasangkayan aton update pagtaga panahon, pagtaga tubig, ngan pagtaga kuryente. Oras naton, 10:07 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Kita babalik ka humanla san pipera ng mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at FIVOX ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS na tutukoy sa posibleng pinsala ng lindol gaya ng landslide, tsunami at bilang ng mga masasawi. Sa REDAS, ang DOST, FIVOX handang tumugon. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang kaligtasan ng lahat laban sa The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol na maaring yumanig sa Kalakhang, Maynila. Kaya inaprubahan niya ang 10.34 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga malalaking tulay kagaya ng Guadalupe at Lambingan Bridges. I once again call on the NDRMC and all other concerned agencies and the LGUs, always our first responders, to continue working together to develop innovative solutions that are science-based, that are sustainable, and are future-ready, and establish clear guidelines for more effective disaster response. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga proyektong infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Mas epektibo ang paglilingkod sa publiko kung may integridad at tapat ang mga kawani ng gobyerno. Kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas pinaigting ang pagpapatupad ng internal cleansing sa hanay ng pulisya. Mula 2022, halos 1,000 pulis ang sinibak sa serbisyo dahil sa katiwalian, kabilang ang pagkakasangkot sa iligal na droga. Nasa 4,000 naman ang binigyan ng disciplinary action. An united police force always strive to win the trust, respect, and admiration of our citizenry through an efficient, ethical, and compassionate brand of police work. Sa bagong Pilipinas, napatatag ang tiwala ng publiko habang tinitiyak na ang mga pulis ay disiplinado. May rausa kadlaw, baganting na lang umudangan oras, pero wala kong dugan, ang tagubtog galaksiman. Pala, waray na
Kambakamimingaw manla han panahon nga hikita nag-upod magkahangkop nagkakaputay mga kamot na mamasyada halugar nga mahimyang. Saan nga lugar aton ginkaduan ditohan may karibuan kamaupay kamahakot ang tubig ko na luro hagikay kamarisyo labi na kun ikaw itakon nukod akon pagtitipigan hasta bumalik nga do. Nahinunundong ka pa ba? Hasalog mo ako gindara gintatapok mga sulog kinlilikayan dugong nga bato gamitan nag kikiling-kiling nga baluto hagikay kamarisyo labi na kun ikaw itakon akon pagtitipigan hasta umabot ang panahon nga kita mabalik nga to paghulaton nito nga takna gan makato kita utro halugar nga mahinyang sabutan di nga ngalintaan lugar nga hinundan hanatin ikangan lusay nga pagigugma diri mapapara oras naton mga kasangkayan 7 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 san kulo. Bueno, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita next week. August 11, 2025, Lunas nga adlaw, tikang 1 p.m. to 2 p.m. sa lain niliwat nga edisyon sa naton programa. Nakaupod naton sa Master Control si Ramonet Perito ngan Israel Gonzalez. Sugad man si Joven Cardenas ngan sangaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako liwat ang iyo nakaupod Charmaine Perito. Lugar nga ginsa ato na ni bation sin mauping akulop. Salamat sa pagtambong sa natong programa. Franz Navarrete Probe, Irish Nicole ngan Richelle Garciso Taladro. Sugad man si tanan nga mga nagkikitayan na sa naton live sa Facebook o YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog ngan mga namamati sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Day 220 over 365 days. Happy weekend! News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Maping akulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sen nga pangurason. 36 nga mga barangay sa bungto sa Santa Margarita Samar nakatalaan nga maging benepisyaryo
san priority development projects san munisipyo. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Komprehensibo nga ginpresentar ni Mayor Felix Roma Panganuron ang mga nakatalaan nga proyekto para sa 36 nga barangay san Santa Margarita, Samar sa iya ikaduha nga termino. Ini inginlaygay sa usa nga meeting kaupod si Congressman Stephen James Tan san una nga distrito san Samar. Sumala kan Mayor Panganuron panuyuan san mga proyekto nga mabaton ang mga magkadrodilain nga panginahanglan san kada barangay ikang sa infrastruktura, serbisyo publiko nga iba pa nga inisyatiba para san kaupayan san mga residente. Ginhatagan gihapon doon ang pagpadayon sa mga priority development projects agud masustener ang hinggap nga progreso ngan maging mas epektibo ang pagserbis sa publiko. Nagpahayag naman sa suporta si Congressman Tan para sa sini nga mga proyekto pinaagi san padayon nga kooperasyon ngan paningkamot sa gobyerno lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Mental health camp planong iglansar para sa mga estudyante sa Northern Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Usa nga school mental health adventure camp ang plano nga iglansar sa DepEd Schools Division of Northern Samar para sa mga pili nga estudyante ngan guidance designates matikang sa elementarya ngan sekundarya. Katuyuanan sini nga itukod ang mental wellness, emotional resilience ug peer connection sa taluwas ngan suportado nga kalibungan. Pagtutungaon ini sa tulo nga batch nga mao ang masunod. Batch 1 sa Agosto 23 sa Cataraman 1 Central School, Batch 2 sa Setyembre 13 sa San Isidro Agro-Industrial School, ngan Batch 3 sa Setyembre 20 sa Sumoroy Agro-Industrial School. May kabugusan ini nga 1,218 nga partisipantes nga ginkokomponer sa mga estudyante o guidance designate. Kaparte sa camp and parade of wellness, strength and resilience nga kundiin magsusulot sa mga mahinungdanon nga headdress nga may mensahe sa mental health, mapa-English, Tagalog o Waray. Katuyuanan sa aktibidad nga hatagan kusog ang kabataan nga atamanon anera mental health samtang ginhatagan doon ang kapasidad sa mga guidance personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sena nga pangorason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na